Banta ng Pilipinas mga sangkay sa isang matinding digmaan laban po sa China, lalo po tayong nilalapit o lalo pong lumalala. Magandang oras po sa lahat ng mga solid sangkay, sa lahat po ng ating mga kababayan na nanonood ngayon. So eto mga sangkay, maganda po na ma-inform kayo tungkol po sa kalagayan ngayon ng Pilipinas. No, dahil nga po, eto may balita na naman mga sangkay, ito po ay lalong magpapatindi ng tensyon at mga sangkay, hindi rin po talaga natin alam kung papaano lulugar dito. Kasi may Amerika. May Amerika na handa raw tumulong sa Pilipinas at itong Amerika ayaw rin po ng China. So parang ang salimuot, no? Masalimuot. So at any moment mga sangkay, lalo po tayong madidiin sa isang digmaan. At mamaya ipapaliwanag po natin kung bakit, no? Bago tayo magsimula, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Okay, habang kayo ay nanonood mga sangkay, makikita nyo po yung subscribe button. Sa ibaba, pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. At sa mga nanonood po sa Facebook, syempre, huwag nyo pong kalilimutan na i-follow ang ating Facebook page. So, okay guys, ito, pag-usapan po natin. Ayan, ayon po dito sa balita, Antony Blinken, ito po ay isa sa mga opisyal ng United States of America or Secretary of State ng US. Bumisita po sa Pilipinas o sa Manila habang ang tensyon di umano sa South China Sea against China ay lumalala mga sangkay. Tingnan po natin ang balitang to. Well, U.S. Secretary of State Antony Blinken says the United States stands by its commitment to defend the Philippines against armed attack in the South China Sea. Okay, ayon po kay Blinken, ang United States daw mga sangkay ay mananatiling tatayo sa anumang banta, okay? Sa anumang banta ng pananakop o anumang gagawin ng China o kahit anong bansa, ayon po dito mga sangkay. Ngayon, hindi po natin alam kung talagang totohanin yan, pero isa lamang po ang malinaw dito. Habang mayroon pong mga sangkay, sigalot sa West Philippine Sea, at habang nandyan ang Amerika, habang andyan ang China, mas lalo pong maiipit ang Pilipinas sa digmaan na ito. Blinken is in Manila, where he's been meeting with the Philippines Foreign Minister. Tension has been rising with China over disputed waters in the South China Sea. These waterways are critical to the Philippines, to its security, to its economy, but they're also critical to the interests of the region, the United States, and the world. It's why we stand with the Philippines. We stand for the Philippines. And stand by our ironclad defense commitments, including under the Mutual Defense Treaty. So, ayon po dito, Antony Blinken says, ang United States of America stands by its ironclad commitments to defend the Philippines. Pag sinabing ironclad, ito po ay unbreakable commitment or ano ba tawag dito? Hindi po masisira na anumang kasunduan mga sangkay sa kanila po ng Pilipinas. Ito po ay America and US. So, halos kahalintulad na senaryo, no? Parang kaparehas po itong senaryo noong World War II. Kaya nga lang, mga sangkay, mas malala po ngayon. Siguro, sabihin na po natin, mas malala dahil nasa po tayo, nasa modern era po tayo ng technology na ang pang-defense ng bawat mga bansa ay malalakas. No? At ngayon, mga sangkay, ito po yung nangyayari. Ironclad, ibig sabihin, anuman ang panunugod na gawin ng China, andyan ka agad ng Amerika. Matindi po yan, mga sangkay. Kumbaga, hindi lamang po basta aliado, kumbaga nakadikit daw po ang kanilang mga ugat na just in case mayroong panunugod ang China, andyan sila. Kaya nga lang mga sangkay, ito mga ganitong klaseng statement ay lalo din po magdidiin sa Pilipinas. But, again, sasabihin ko nga sa inyo, mahirap po tumayo dito mahirap po pumosisyon dito kung saan talaga. Article 4 extends to armed attacks on the Filipino Armed Forces, public vessels, aircraft, including those of its Coast Guard, anywhere. Okay.
So, sa madaling sabi, sa kahit na anong pag-atake na gagawin ng China, pupunta kaagad ang Amerika. Pag-atake man ng kanilang mga puwersa sa himpapawid, pag-atake man ng mga warship ng China, at marami pa pong iba, andyan kaagad ang United States dahil nga daw po sa kanilang kasunduan. At ayun nga, sinasabi po dito na ironclad. Ibig sabihin, any attack na gagawin ng China to invade West Philippine Sea, andyan kaagad ang Amerika. In the South China Sea. Okay, well, Barnaby Lowe is live for us in Manila, and we heard a little bit there about what Blinken had to say, but did he also go into a little bit more how the United States will defend the Philippines from China's increasing aggression in the South China Sea? Mm-hmm. So, paano daw idedepensa ng Amerika ang Pilipinas? Well, Tom, both U.S. Secretary of State Antony Blinken and Philippine Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo made clear that only unarmed attack by China or any third country in the South China Sea or elsewhere would trigger the Mutual Defense Treaty between the United States and the Philippines, wherein the United States could come to the rescue and act militarily on behalf of the Philippines. But so higit po ito mga sangkay sa Ukraine. Kumbaga yung Ukraine pinapadalhan lamang po ng mga tulong. Ang Amerika daw mga sangkay, talagang buong puwersa nila pupunta kaagad to rescue our country. Sa madaling sabi, ang battlefield or battleground ay ang Pilipinas. Ganun po ang mangyayari. So, same situation, just like the old days. America against Japan, Pilipinas ang battleground. Kaya nga lang mga sangkay, ulitin ko, ang hirap kasi pumosisyon dito dahil ang pinag-uusapan din ay yung West Philippine Sea. that's not what's happening in the South China Sea right now. Analysts say that what China has been deploying are what's known as gray zone tactics. For example, military-grade laser, the use of water cannon, and so short of activating the Mutual Defense Treaty, Secretary Blinken said that the United States has been helping the Philippines shore up its defense capabilities. And in fact, the Philippines is the biggest recipient of military assistance by the United States in the Indo-Pacific region, amounting to about $1.14 billion worth of warplanes, for example, and military equipment from 2015 to 2022. And there's more to come in the form of drones and air and coastal defense systems in the future. Now, Secretary Blinken also said that the U.S. has consistently condemned what it views as harassment by the Chinese Coast Guard of Philippine Coast Guard vessels in the South China Sea. And to that end, Secretary Blinken said that the United States has been building bigger alliances that include the Philippines, and these countries that are within these alliances, they've also condemned the actions by China in the South China Sea. Tom? Mm-hmm. And Barnaby, the White House has just announced a summit next month between leaders of the US, Japan and the Philippines. What more do we know about that meeting in Washington? Okay. So, ito pa nga, mga sangkay, may meeting po ang Pilipinas, Amerika, Japan. So, ano mayroon mga sangkay? Kaya maghanda-handa lang po talaga tayo mga Pilipino at ipagdasal po natin ang ating bansa because we don't know. Ano ang mangyayari sa susunod na araw? Tayo ba ay bigla na lang aatakihin ng China? Pero mga sangkay, ang napapansin ko lang sa China, ingat na ingat po sila sa kanilang pangalan. No? Ingat na ingat po sila sa kanilang pangalan na masira. Kaya nga mga sangkay, kapag nambubuli po sila sa West Philippine Sea, binabaliktad po nila. Ginagawa nila, ang Pilipinas daw ang nambubuli, ang Pilipinas ang gumagawa ng gulo. Kasi iniingatan po nila ang kanilang pangalan. Lalong-lalo na po ngayon, marami po mga foreign investors ang nag-atrasan sa China. Kaya ngayon mga sangkay, medyo nag-iingat po sila. So, kapag bumagsak ang ekonomiya ng China, no choice yan. May kipaggera talaga yan. Well, both secretaries did not provide many details about
the trilateral summit that's happening in Washington, D.C. Of course, we know that's happening next month on April 11th, and that will be between the leaders of the U.S., the Philippines, and Japan. But Yan na. Tatlong bansa. US, Japan, at Pilipinas. what Secretary Blinken did say is that this trilateral summit has been a long time coming because the U.S. and Japan, the U.S. and the Philippines and Japan have been building their relationships separately. President Marcos, since he became president, Grabe, no? Ang tindi ng pagbaliktad ng panahon. Kasi dati, Japan ang mortal na kalaban ng Amerika at Pilipinas. Ngayon, kakampi. At ang dating China, na hindi naman kalaban, ngayon, sila na po yung kalaban. Talagang grabe po yung pagbaliktad ng panahon. So, ano sa tingin nyo mga sangkay itong nangyayari ngayon? Papalapit na ba tayo sa digmaan? Lalo ba tayong maididikit sa banta ng paglusob, pag-atake ng China? I-comment nyo sa ibaba ang inyong mga opinion. Mayroon po ako isang YouTube channel, mga Sangkay Revelation. Hanapin nyo lang lamang po ito sa YouTube, okay? Tapos, i-click nyo po yung subscribe, i-click nyo po yung bell, i-click nyo po yung all. Okay, ako na po yung magpapaalam hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.